Okay, panoorin na po natin to. My fellow citizens, I am finally free. Oo, nag-bail ka kasi. Bakit parang nakulong ka ng matagal na panahon na? Naalala ko kasi nung kanyang debate kay Attorney Jess, parang sinasabi niya na hinahambing niya yung sarili niya kay Nelson Mandela. Siguro alam niya kasi nabababaan na siya nung waran. So parang feeling niya pag nagstay siya ng 3 oras sa habang pinoproseso yung papel niya, parang na siyang Nelson Mandela. Diyos ko Lord, ikaw ay isang batang trash talker na ang sinasabi ay mga propaganda ng DDS. You are nowhere near Nelson Mandela. Diyos ko. Ay, nako. I was served with a warrant of arrest for speaking out against the corruption. Oh, mali. Kaya ka kinasuhan kasi you said libelous things. Okay? Hindi naman si Marcos yung nagkaso sa iyo Si Enrique Rason yung isa. Alam niyo ba kung anong ginawang move ni Enrique Rason bago magkaroon ng gera sa Iran at saka ng Israel United States? Alam niyo ginawa niya, bumili siya ng malaking oil refinery. Oh, binili niya 'yon. So, pwede siyang kung gusto niya, pwede siyang mag-angkat ng gasolina dito sa ating bansa kasi private company niya 'yun And yung kanyang shipping kasi ko dun bumili ko ng stocks nung isang araw, naalala ko Pero ang sinasabi ko lang, si Enrique Rason is a negosyante. Tapos kung ano-anong trash talk yung sinabi mo, let's say totoo yun. Anong gagawin mo dapat as a lawmaker? Will you go to online and try to say defamatory things dun sa tao? Syempre hindi, di ba? Ang gagawin mo, kakasuhan mo. Ganon dapat yung proseso. Pero anong ginawa nitong si Meow Meow? Nag-Facebook. Binira ng binira. Ayun, kinasuhan. Laglag. Ay, nako. Hindi si Marcos po yung nag-ano sa kanya, yung kaso sa kanya. Obviously, baka yung NUP yan or si Enrique Rason. Kasi ang NUP din, kinasuhan siya Kasi kung ano-ano yung sinasabi niya Kung meron kasing problema sa batas, pwede nyo naman kasing ilapit yan sa ombudsman, di ba? Kailan lang ba umupo itong si Ombudsman Remulla? 2025 yata, di ba? Nung 2024, pwede siya actually lumapit dun sa ombudsman ni Duterte, yung si Martires Hindi naman niya ginawa Puro siya propaganda Di ba? Oh my God, nakakainis kasi talaga, man. Like, okay. Yung mga DDS parang sineselebrate nila to as a win. This is not a win. This is a person who does not know how to follow the law. We can argue about issues, di ba? We can argue about things na pwedeng gawin para pagandahin yung Pilipinas, pero let us not malign people. Ang freedom of speech kasi hindi naman absolute yan The fact na isang public official ay nakasuhan for cyber libel, meaning to say he said some things na mali. My God! Tuloy. Of President Marcos, a practice that he learned from his father, late dictator President. Sinisipa. Well, sabi nga naman sa Guinness Book of Record, pero eto yung masakit dito Kasi sinabi na ng Guinness Book of Record, most steals daw si Marcos. Sabi sa Guinness Book of Record. 'Di ba? Or hindi ko alam ano pa ba yung mga sources nila Pero ang point dito, alam nyo na ngang red flag kaso iboboto nyo pa rin, 'di ba? Putik, ang kulit Ang kulit-kulit talaga Hindi kayo pumili nung walang corruption na issues or walang red flag Gusto nyo lagi may red flag. Tapos ngayon na nag-aaway kayo, i-divide nyo pa yung yung audience tuloy. Marcos Sr. Yet I will continue to fight him in court and I will continue to fight him in Congress. President Marcos's crimes against the Filipino people. Ayan kung may reklamo ka kay Marcos, you can, number 1, you can file for impeachment. Di ba? Pwede naman yon na gumul yung impeachment na ngayong taon ni Marcos. Kaso wala. Hindi naman natuloy. Number 2, you can file against the ombudsman. Di ba? Ang daming pwede. Puro daldal kasi itong mga tao na to. Oo, alam natin na may corruption na nangyayari. Pero yung ganyang daldal na yan, wala namang pupuntahan yan Ending yan, pinopolarize nyo lang yung mga politiko. Pare-parehas naman yan. Diyos ko Lord. Di ba? Katulad ngayon, pinapasoli ng COA yung 73 million kay BP Sara. Paano ibig sabihin nun? Tuloy. Are too many to name. And the most notable ones among them are his corrupt flood control projects,
his excessive taxation of our citizens, his usage of deadly force against protesters, Hindi naman deadly force yan kasi nga magugulo yung mga tao. Pero ako doon, siguro mag-agree lang ako doon sa excessive tax, di ba? Dami kasing tax natin eh. Pero ang point lang kasi dito, halimbawa yung flood control. Sa flood control naman, marami nang nakulong doon. Wala lang big fish kasi yung mga big fish, ano lang talaga, arm to the gills yan ng mga lawyers. So, mahirap talagang yung proseso. Kapag wala kang pera, alam naman natin lahat yun eh. Ay siya, isipin nyo na lang, kung walang pera yan, eh di nakakulong pa rin yan ngayon sa kulungan. Eh the fact na nasa laya siya, ibig sabihin, marunong siyang gumalaw. Tuloy natin. and his blatant neglect of our oil crisis. I have returned to Congress, and I will once again support the needs of our people, such as the removal of value-added taxation and the increase of our national minimum wage, alongside the primary The removal of our taxation, di pa, alam nyo ba yung ibig sabihin ng tax? Alam mo, if tax is being used correctly, okay pa tayo eh. Siguro mas maganda panoorin nyo si Fintech Founder. Hanapin nyo sa TikTok. Yun yung pinanonood ko kasi ang galing niya mag-breakdown eh. Pero tax is supposed to be the lifeblood of our country. So tax is an absolute necessary dito sa bansa natin. Kaso nga lang talaga, I understand there is corruption. But the thing is, this is not how you fight it eh. Kasi you're just trying to fight fire with fire. Iba lang yung brand nyo ng katarantaduhan, di ba? It's so frustrating pagka nakakita ka ng ganito eh. desire of our people. The call for President Marcos to resign from his position and for a better president to take his place. Oh. 'Di ba? So bumalik uli dun sa propaganda nila na ang ipapalit ay si Sara Duterte. This is the problem eh. Meron ka kasing gustong iupo. Ako kasi gusto ko na lang siyang matapos. Yun lang yung gusto ko hanggang 2028. 'Di ba? Kasi hindi naman permanente ang pagka-presidente, gugulong 'yan eh. Merong papalit at meron din naman hahalili sa kanya. So kailangan lang nating intayin talaga kung kailan yun. Ngayon, ang utang ng presidente sa atin ngayon is may mapakulong na big fish. Ako, natatandaan ko pa rin yun. Ang problema kasi sa inyo mga lords, eto parati kong nakikita sa inyo. Kayo kasi, issue-based kayo lagi. Hindi nyo tinitignan yung bigger picture. Mag-zoom in tayo. Zoom in tayo ng konti. Ano yung problema ngayong mga panahon na to? Flood control. Zoom out tayo. Nung nakaraan, ano yung problema? Mga nepo babies. Zoom out ulit tayo. Ano yung totoong problema kung bakit nagkakaganon? Kasi yung sistema natin is filled with people na magkakamag-anak sila, mga political dynasty. 'Di ba? Isa yun sa mga problema eh. All of these people are trying to hoard the power and this guy is actually a nepo baby. Na ang masakit pa dito, okay sana if he is a smart nepo baby. Hindi naman, di ba? Diyos ko Lord, patawarin tong bata na to. Kasi nga, ginawa niyang status symbol, yung yung kaso niya kay, saan ba to? Sa NUP ba to o kay Enrique Rason? Ang point dyan, hindi yan status symbol, idol. Kahihiyan yan. Kasi mambabatas ka eh. Maiintindihan ko sana kung gangsta ka. Hindi naman eh. So why are you so proud of going to jail? It means that you as a lawmaker who breaks the law, kasi di ba na-indict siya, ibig sabihin nakita nung piskal that you broke something. You broke the law dito sa fiscal level. So that's why you have the mugshot. Why? Ay, nako, it's really frustrating pag nakikita ko itong mga bata na to. Kasi eventually they will take over eh. Kasi hindi na yung mga matatandang politiko, hindi naman yan forever dyan eh. Mapapalitan yan ng mga mas bata eh. And if ganito yung ating sistema, saan tayo pupulutin? Yun lang naman po, gege mga lods.